Yo guys, what's up? This is Gaptivity. So for today's video, ang i-share ko naman sa inyo is about water change. Okay, so ayan, so kung makikita nyo, meron tayong another pair, no? Project strain nga pala to guys. Based dun sa information nung nagpamana is crossbreed sila ng albino full platinum white and black Moscow. Ayan. So, ang mangyayari guys, ililipat muna natin sila dito sa extrang natin, galon, no? Yan. Siyempre, meron tayong fishnet. At the same time, ito dropper and ziponing as well. Yan. So, yan yung gagamitin natin guys. Mangyari, i-remove natin yung dumi, yung around the surface sa baba. Tapos, kung gaano lang kadami yung tubig na nawala, yun lang din ibabalik natin. So, yung height ng tub na to guys is ganito lang. Yan. So, ayun. Wala pang isang dangkal ng kamay ko. But, ayun. Enough na sa kanila yung space, no? Yun nga, no? Pregi na yung fem natin. So, yun. So, ilipat muna natin sila. Okay, so yung next naman yung natin. And ayan guys. So, nalipat na natin sila. Yan. Kaya lang medyo hindi sila sanay dahil nga see-through itong tank na to. No? Yan. Unlike dito kasi sa original tub nila, yan. Enclosed kasi siya, no? Yan. So dito, ayan, temporary lang naman sila dyan kasi yun nga, pregi yung female. So pwede siyang ma-stress pag tumagal siya dyan. So iwasan din natin yun. So temporary lang naman sila dyan until ma-remove natin yung mga dumi dito. So yan guys, no? Tanggalin ko muna yung aqua plant. Yan. So, lagay ko muna dito. Yan. Then, gamitin natin itong yan. Ziponing na to, no? Dropper din siya as well. Yun. Yun guys, no? So nakikita nyo, as in, dumi lang talaga yung nire-remove natin. Yan. Yan. So, yan. Yan yung latak ng pagkain. Dumi ng snail at the same time, dumi nila. So, ito pa. Ito yung next. So, ayun nga guys, no? So, na-remove na natin yung ibang dumi. And,
Yes, ito yung nakuha natin. Ayan. So, almost kalahating baso din, no? Yan. Yun yung dumi ng snail, dumi nila. At the same time, yung excess food na pwedeng makasama sa health nila. So, babalik lang natin yung setup. Ito ulit yung guppy grass. Yan. Then, pwede na natin silang ibalik. And, ayun na nga guys. So, binalik lang natin yung female natin kasi nga baka ma-stress siya dun sa sa maliit nating aquarium, no? So, I think magda-drop talaga to itong darating na weekend. Maybe mag-fall siya ng Saturday or maybe Sunday. So, yun nga lang, hindi tayo sure no kung anong mangyayari sa fry niya. Sana lang di niya pulutanin. Yun. Kasi may habit nga talaga sila na ganun. Kakain sila ng mas maliit sa kanila. So, yung male guys, hindi muna natin sinama dito kasi nga may stress na siya. So, pagka mga ganyan kasi yan, nagsosolo na siya, naghahanap siya ng sariling hives, ayaw niya nang may ibang kasama pag ganyan. So, signs na yan na yun nga, manganganak yan. So, yun. Shoutout nga pala kay Sir Mark Anthony from Lars and Ace Gappy Hub. Siya nagpamana nitong strain, project strain niya yan. So, sabi niya kasi second generation na. So, namatay daw yung pinaka-parent kung saan niya binangga. Yun. So, yun. So, sabi ko, sige sir, pagpapatuloy natin yan. So, hopefully, ito, maparami natin to. Yan. Ito yung meal. So, yan guys, no? Ito yung meal natin. Yun nga, hindi natin sinama doon sa female para hindi na siya ma-stress. So, yun nga, gagandahan lang ako sa combination ng kulay niya guys, no? Mukha siyang pastel na hindi ko sure, sobrang kintab kasi ng top view niya. Hirap lang kunan kasi di talaga sila sanay sa sa open na yung surface. Yung tab kasi nila talaga tago. So yun. May ganun talagang characteristics yung iba-ibang hayop, no. Yan. So dito naman tayo guys sa isa nating tab. So ito na guys. Bilang last sample, ito. So makikita nyo meron tayong tuxedo koi. So female yan lahat guys. Meron lang dalawang nakahalo. Yung isa is yung feeder na nanganak nung last episode natin sa episode 3. Siya yung sample natin doon. Then yung isa naman is yung albino. Ayan. So same lang din guys yung ginawa natin dito. Tinanggal lang natin yung niya, excess na food and poops. Pero guys, ma-observe nyo, no? Hindi yan ganun kalinis eh. Hindi siya sinimot. So, yan guys, test na din sa kanila, no? Kung matatagalan kasi nila yan, magkakaroon sila ng immunity, no? To fight also yung ammonia. So, saan ba nanggagaling yun? Yung ammonia guys, nanggagaling yan sa excess food mostly and sa dumi nila. So, yun yung purpose din ng water change para ma-remove yung ammonia na
papatay sa mga alaga natin soon. Kasi pag hindi yun na-remove guys, nagiging ano yun, poison yun sa kanila. Unti-unting nasusunog yung gills nila. Nagkakaroon sila ng abnormalities dun sa paghinga hanggang sa, ayun, unti-unti silang mamatay. Actually, hindi lang sila. Yung aqua plant, the same time yung snail, pwede ding mamatay yan, no? So, yun yung reason guys, bakit hindi kailangan 100% lagi ang pagpalit ng tubig sa tub or aquarium. So, based naman doon sa mawawalang tubig, ayan, ito lang yung follow natin. Saan yung huling watermarks? So, yun lang din yung hahabulin mo. Ganun lang din kataas yung ibabalik mo. So, dito kasi may good bacteria na to, which is, yun yung talagang hindi dapat mawala. Dahil nga, nagiging beneficial yun sa kanila. Bukod sa tumutulong yun magpalinis tumutulong siya sa pagpapalino ng tubig, natutulungan niya din yung plants na mas lumago pa. At the same time, yung surface, no? Pag tinamaan ng araw, susunod dyan yung good bacteria, magkakaroon ng algae, which is yun, magiging food din nila soon. So, yun yung natin guys. Reason, no? Yung purpose ng water change. Pero guys, iba-iba din ng perception ng ang bawat breeders. No? Merong 20%, 50, 70. So, depende sa yan. Sa setup din, kailangan din i-consider kung indoor or outdoor nga. And, so ito bago nga natin tapusin yung video, gusto lang natin magpasalamat kay Sir Christian Rodriguez ng CB Gapi Vlog. So, follow nyo din siya guys, no? Sa kanya nga pala galing tong strain ng Tuxedo Koi. So, naparami ko lang. Yun. Tapos yun, in-applyan ko nga ng ibang method, no? Hinanapan ko ng way kung paano sila mabibigyan ng mapapa-strengthen yung immunity nila. So, ma-add ko lang din, no? Nung bare month hanggang sa tumawid yung taon, kahit papalit-palit yung weather, lamig, hamog, tirik na araw, guys, hindi tayo namatayan ng alaga. So, experiment yun, guys, na natural lang natin nagawa, no? Rock salt lang yung hinahalo ko kasi sa tubig. Then, yun, the rest, observe lang ng observe. Yun, so, yun yung naging adjustment natin, no? And, yun, shoutout din pala kay paring Vincent Dawat. Kita-kits soon, bro. And yun, so dito na natin tatapusin yung episode natin today regarding water change. So hopefully guys, nakatulong ng malaki sa inyo tong share nating tips and advices, no? So just like, share, comment, and subscribe lang sa channel natin para mas maging updated pa kayo sa mga susunod nating uploads. And gaya nga na lagi kong sinasabi, sisikapin nating i-improve pa, no? Hanapan lahat ng improvement, yung way ng pag-gapi keeping natin, no? So stay tuned lang guys. Good day sa lahat. Thank you.